yung implementation ng law dapat ano tayo marami tayong mga law. Ang problema natin, hindi siya well informed ang lahat, tapos hindi rin siya well implemented. Tapos siguro kung may mga penalties na pinapasa yan, hindi na i-implement din. So, ang nangyayari na nasi-circumvent natin yung law dahil yung mga penalties either mababa or hindi talaga sila ipapatupad. So, Oo. like yung sa RA 9003 last year, 2023, na-amend yan. Nagkaroon ng RA. Presented by Mighty Energy Online, a residential solar rooftop supplier. Welcome back to Power Talks by Pare, the podcast where we discuss how we can shape a more progressive energy sector that provides affordable and reliable energy for every Filipino. I am Nexatul Jr., your host and Chief Advocate Officer of Partners for Affordable and Reliable Energy, or PARE. Today, we have a truly special guest, someone who spends his life working towards energy and environmental sustainability and renewable energy solutions. Engineer Richard Rich Peñaflor joins us to share his journey, his advocacy work, and his insights into the energy challenges we face here in the Philippines. For those tuning in, Engineer Peñaflor is an accomplished environmentalist, engineer, and renewable energy advocate. His experience spans the private sector to government roles and numerous advocacy projects. From his work to ABS-CBN's Foundation Kapit Bisig para sa Ilog Pasig, to his role Deputy Executive Director of Pasig River Rehabilitation Commission. Engineer Rich is also the spokesperson of the Green Party of the Philippines, and also he had been awarded with Blue Falcon Award and Gawad Dangal Filipino Awards for Environment, recognizing his tireless efforts. Engineer Rich Peñaflor, welcome to Power Talks by Pare. Yes, magandang hapon po, mga Magandang hapon, pare. sir. Partners for Affordable and Reliable Energy today. Maraming salamat po for having me as your resource speaker. Your honor para po sa hapong ito. Hindi po ba ako mag-oath muna? Are you going to administer oath? Oo nga. Hindi naman, sir. Exchange of views and yung sabi ko nga, no, ang dami nating discussion since we've met doon sa uh, ating Council. energy forum for Right. climate change no nakaraan with David dyan sa Manila. And as last week we were coordinating, no, ano pa nga ba ang pwede natin gawin or ano pang kailangan malaman ng ating mga kababayan when it comes to renewable energy as well as sa mga ginagawa niyo, no, sir. Ang dami niyo manang nakatrabahong mga NGOs, mga iba't ibang organization. Sir, maaari niyo bang ibahagi kung ano-anong mga grupo at mga proyekto ang naging part kayo, lalo na dun sa may kinalaman dun sa energy sector? Yes, parang ipinanganak ako sa environment through Ma'am Gina Lopez. Naging technical manager niya ako dun sa Kapit Bisig para sa Ilog Pasig under ng ABS-CBN Foundation. So parang si Ma'am Gina Lopez yung naging mentor ko as far as loving our environment is concerned. So after nun, dinala din niya ako sa Pasig River Rehabilitation Commission para naman linisin yung ating 47 tributaries feeding to the Pasig River. Naging Deputy Executive Director niya ako noon. Unfortunately, nung 2019, nung namatay nga si Ma'am Gina Lopez, parang ang nangyari, nag-create siya ng mga little Gina Lopezes na yung mga boses ng kalikasan dapat may pagpatuloy yon. So isa ako siguro sa naipanganak na naging little Gina Lopez, advocating for the sustainability tsaka continuous ng mga projects na inumpisahan niya. So after nga ng ABS-CBN Foundation tsaka PRRC, napunta ako sa Green Party of the Philippines, naging volunteer po ako doon. Nakasama ko si kumparing Nick sa tour at saka ang tumatakbo nating kaibigan na si Bigan Dave De Angelo.
And then part din po ako at present ng GREEN, yung Global Responsibility for Environmental and Ecological Nurturing, na grupo din ito ng mga mapagmahal sa ating kalikasan. And then meron akong isang grupo din na ina-assist ngayon, yung Pure Bayanihan, na ang ano naman nila is nagbibigay sila ng livelihood assistance sa Baseco. May project tayo at present, at the same time sa Paco area. So parang yung may mga funding agency na nagbibigay sila po ng initial fund para po yung sa ating environment, sa sustainability ng mga ginagawa nating proyekto. And then ako rin po yung consultant ng Calapan City, Oriental Mindoro, dahil ang target din nila maging green city ang Calapan, dahil ito yung parang gateway to the to the south. 'Di ba, lahat ng mga dumadaan ng Batangas, tapos Calapan area, and then it goes to Visayas and Mindanao area na. Tapos, isa rin po akong active na volunteers sa Knowledge Channel, na nagbibigay naman ng mga lectures on climate change, sa mga plastic waste, at saka sa mga solid waste natin dun sa mga schools na Quezon City Elementary and High School. So, marami pang mga initiative na siguro ito yung nag-inspire sa akin talaga, is maging Little Gina Lopez in our own little way. Ayun, ayun. Maraming salamat. Ang galing. Ang dami-dami palang mga organizations. And sir, ano yung masasabi nyo kaya bakit importante na ang simpleng mamamayan o simpleng Pilipino ay kailangan maging aktibo sa mga ganitong mga advokasya, advocacy on energy, advocacy on climate change, advocacy for the betterment of the Philippines. Yeah, tayo bilang parte ng Pilipinas, bilang parte ng mundo, tayo yung mga unang naapektuhan eh. Di ba, parang yung kalikasan nga natin, pag na-degrade siya, na naabuso, hindi niya kayang sumigaw. So tayo yung mga boses ng kalikasan. Kaya nga dapat meron tayong kinakaaniban ng mga organisasyon para maipaglaban natin yung kalikasan natin. At the same time, masustain natin kung anong gusto natin. Yung nangyayari sa atin ngayon na, di ba ngayon binabagyo ang Ilocos Norte, ang Isabela. So tayo yung mga unang naapektuhan nun. So dapat meron tayong boses para sumigaw na aray, tama na. Dapat bumalik na tayo sa kalikasan, sa pagmamahal. At the same time, ugain natin yung ating mga leaders sa gobyerno para gumawa sila ng kaukulang hakbang ng mga policies and legislations para maprotektahan talaga ang bawat isa. So ito na po, nandun na tayo sa sinasabing na-hit na natin yung 1.5 degrees centigrade na sinasabing ito na yung turning point, na talagang yung climate change nandito na eh. So kung tatahimik tayo at mawawalang bahala lang sa mga nangyayari ngayon, ang laki ng mawawala sa atin. So lahat po tayo, boses ng kalikasan, meron tayong magagawa, meron tayong masasabi. So why not start? Kahapon pa lang dapat Hapon inumpisa pa natin dapat. yun. And kung tutusin, tama yung sabi niyo, sir, engineer, lahat tayo apektado regardless kung ikaw ay negosyante o ikaw ay laborer lang, lahat ng Pilipino apektado, lalong-lalo na sa usapin ng kuryente at climate change. Right. Lahat tayo gumagamit ng kuryente at ang kalikasan wala ring pinipili kung sakaling magkaroon tayo ng sakuna. Doon sa concern, alam natin na kayo ay nangunguna sa mga proyekto ng waste to energy. Sir, para sa mga hindi nakakaintindi o sa mga ating mga listeners mula Luzon, Visayas, and Mindanao, pwede mo bang ipaliwanag, sir, ang role ng waste to energy dito sa Pilipinas at mga projects at initiatives na nagawa ninyo noon? Yung waste to energy natin is isang maganda at mabisang alternatibo dun sa mga non-renewable energy, sa mga fossil fuels natin. Kasi when you say waste to energy, gumagamit ka ng mga waste talaga na mako-convert natin to into an energy. Unlike paggagamit ka ng coal, ng gasolina, ng power, nadideplete. So why not pagtuunan natin ngayon ng pansin, tinatawag na waste to energy. Ang merong yung
yung law na tawag nito, Clean Air Act, meron doon under Section 20 na alam ko ina-amend yon, nasa second o third reading na yata sa Congress na yon. So once na na-amend yon, kasi yung amendment doon sa ano, mas strict yung nakalagay doon sa Clean Air Energy Act eh. So pag ipinasa natin yung waste to energy ano, hindi papasa yun. So nire-revise yun para pumasa yung mga technology Amendment. na gustong Oo. i-introduce. Oo. So once na na-amend yung Clean Air Act Section 20 in particular, papasok ngayon yung mga technology na waste to energy. So mahalaga ito sa atin dahil itong waste to energy, it redounds to or equivalent siya dun sa tinatawag na circular economy. Pag sinabi mong circular economy, wala kang waste na, generate mong waste, basically, na ibabalik yun, nagagamit, at walang tumatapon ngayon doon sa mga waste basket. Unlike yung present ngayon na parang linear siya, gagamit ka, kakain ka, then itatapon mo sa basurahan yan. O yung kung merong recycling economy naman, nare-recycle yung iba, pero meron pa ring basura. Yes, yes. Whereas yung sinasabi nating circular economy, basically zero waste ang nangyayari. And ito yung tinatarget natin na tinatawag na waste to energy, na lahat po ng mga basura na ma-generate natin will be converted into energy na pwede nating gamitin yon sa ating mga industries, mga manufacturing company, at even sa bahay, pwede natin magamit yon. At the same time, yun, yung wala kang waste talaga na pupunta. Kung meron mang waste dahil doon sa pag-aaral na yung waste analysis and characterization study, sinasabi doon na around 5 to 6% lang dapat ang pumupunta sa mga sanitary landfill. Ang Oh, problema natin, sorry wala sir, ilang tayong percent ulit, engineer? 5 5, to 6% lang ang dapat na 6% lang. pumupunta doon sa mga sanitary landfill. So ibig Mm. sabihin, yung mga basura natin na nagmumula sa ating kabahayan, dapat yan yung mga plastic, yung mga PET bottles, yung mga paper, yung mga cartons, nare-recycle yan o nabibenta sa mga junk shop. Tapos yung mga biodegradable, dapat na i-convert yan into organic fertilizer. Ang talagang pupunta lang o hakutin ng mga garbage truck, ang hakutin yan, yung mga sanitary napkin, yung mga ano yun sa mga bata, yung mga pupu, ng mga Diapers. bata, ay Oo. mga diapers, yun lang dapat ang pupunta at saka yung mga toxic waste. Around 5 to 6% lang yun. So dapat yung 90%, yung 50%, which is basically organic, dapat nako-convert yun into organic fertilizer. Tapos Okay. yung 40%, which are basically recyclable, dapat na i-convert yun into pera dahil these are recyclable materials na pwede mong ibenta sa mga junk shop. Junk Tapos shop. sa junk shop naman, binibenta nga nila doon sa mga manufacturing company. So, yun yung kagandahan ng tinatawag na waste to energy. Walang tapon talaga na nangyayari. At the same Oo. time, napapababa natin in terms of the cost, di ba? Yun nga yung objective ng EPIRA law natin eh. Yes. Affordable and mababang cost na Oo. electricity para sa bawat Pilipino. Oo. So, dun sa, nung nakikita niyo sir, no, nabanggit niyo yung IPIRA regardless kung that was the objective of the IPIRA law na sana mapababa yung cost ng kuryente. Pero Mm. unfortunately, hanggang ngayon, we are the second most expensive power Yeah. rate in Southeast Asia. So, naisabatas ito noong 2001. May mga magandang progress naman na nangyari. Pero para sa palagay ninyo, sir, engineer, ang IPIRA ba ay naging effective ba or hindi siya naging effective? Gusto kong i-compare o ihalin tulad yan dun sa RA 9003 or yung Mhm. Solid Waste Management Act. Yung RA 9003 na-establish siya in year 2000. Itong EPIRA law natin, RA 9136, na-establish naman ng 2001. So parang tumakbo na ng 23 years ang EPIRA, Mhm. tapos yung Solid Waste Management Act tumakbo na ng 24 years. So kung i-gauge natin, so dapat at least yung batting average niya in terms of serving or in terms of yung paggamit dun sa mga law na yan, at least dapat nasa 80 to 90% na yung batting average na ibabalik sa atin. Ang problema dun sa RA 9003 sa Solid Waste Management Act, only 60 to 70% lang ng mga barangay ang nagko-comply. So, ibig sabihin nun, dapat yung mga barangay, meron silang materials recovery facility, meron silang recycling, para Ah, talaga ang mag end up sa landfill, minimum lang.
Dahil may ginawa ngang study yung Asian Development Bank, sinasabi na sa Pilipinas daw, the Metro Manila in particular, pag hindi natin na-manage yung waste natin, yung basura na nahahakutin ng mga dump truck, kaya niyang ikutin ng 3 times yung buong mundo at halfway pa going to the moon. Grabe, no? So, kung i-review natin yung IPIRA Law, RA 9136, siguro yung bating average niya is below pa rin ng 80%. So, Yeah, ibig it's sabihin, lower. hindi lahat ng mga households aware or informed kung ano-ano yung mga benefits ng law na yan na pwede nating gamitin. Alam ba natin na merong incentive na ibibigay, na ibabalik sa mga tao pag napapababa natin yung paggamit ng fossil fuel? Alam ba natin kung ano yung mga penalties na yan? So parang marami tayong mga pinapasa na law pero walang accountability o walang information na nakakascade sa mga taong bayan o sa mga household mismo. Di ba yung pinag-uusapan natin dapat merong pake o merong partisipasyon ang bawat household doon sa mga plano na ginagawa niya para merong ownership doon sa mga proyekto, doon sa mga batas na yan. Yes. So sad to say, yun yung kakulangan siguro ng EPIRA Law. Hindi ganong na-inform ang sambayan ng Pilipino Kulang kung sa ano ba yan. awareness, no? Yung awareness campaign. And meron naman, sir, ginagawa sila na participation ng consumers pero very limited and kukunti lang yung may Correct. alam when it comes to public consultations. So tama nga yung sabi mo, no, na sana ilabas nila yung information, mas maraming nakakaalam para mas marami rin makatulong sa pag-implement ng IPIRA. So masasabi niyo ba, sir, na engineer, ang isang problema rin natin is the implementation of the law rather than the law itself? Yeah, I think so. Yung implementation ng law dapat marami tayong mga law. Ang problema natin, hindi siya well informed ang lahat, tapos hindi rin siya well implemented. Tapos siguro kung may mga penalties na pinapasayan, hindi na i-implement din. Mm-hmm. So, ang nangyayari na nasi-circumvent natin yung law dahil yung mga penalties either mababa or hindi talaga sana ipapatupad. So, Oo. like yung sa RA 9003, last year, 2023, na-amend yan. Nagkaroon ng RA 11811, yung Extended Producer's Responsibility. Kasi yung RA 9003 is centering lang dun sa mga household at saka sa mga barangay sa LGU. Wala doon yung mga manufacturing company. So na-amend yan last 2023 na pati mga manufacturing company are required na i-recover yung kanilang plastic packaging na kung saan nila dadalhin yun para ma-recover yun. So siguro sa EPIRA Law, ganun din. Sinasabi doon na dapat ma-ensure natin yung quality, reliability, and affordability of electricity. So ang mga nanay o mga tatay nagrereklamo every time na nakaka-receive sila ng Meralco bill na ang taas-taas daw. Electric Dahil bill, lahat oo. kinakarga doon. So yun, dapat tingnan natin kung ano ba yung problema doon. And then, dapat ma-ensure na transparent and reasonable electricity prices. Ito yung sinasabi rin natin nga na lahat ng mga uh, inflation, lahat ng mga pagnanakaw doon sa kinakarga pa rin sa atin yun, so binabayaran Oo. pa rin yun. Tapos yung accelerate the electrification of the country. Ilang percent na ba sa buong bansa ang meron talagang elektrisidad? So, posible na until now, meron pa rin mga barangay at meron mga kabayan na wala pa rin talagang ilaw. Hindi pa rin nila na na kikita yung sikat ng mga ilaw ng mga kuryente na yan. Kasi Tama, at tama. one point Lalo napunta na sa ako dun mga sa rural areas. Maguindanao. Oh, Sa, yes, sa yes. rural area sa Maguindanao. Yung isang pamilya doon na identified doon kay GMA, parang Malapalasyo yung kanila, parang 20 minutes kami bumabiyahe, bahay pa, palasyo pa rin nila yun. Ito yung mga Ampatuans. Grabe ang yung ilaw, ang liwanag para sa Malacanang. Tapos sa tabi, nandun yung mga barong-barong, nandun yung mga kubo na wala man lang ilaw. So siguro ayun, isa rin 'yon sa problema natin na yung electrification of the country, instead na ma-electrify yung mga bahay, baka na isusube ng mga political leaders na 'yan. So yun nakita ko na isang sabi ko dapat eto naka-cascade to sa mga taong bayan, bakit nasa inyo lang yung mga ilaw na 'yan? Sila Ah, aandap-andap sa gasera.
Sir, nabanggit nyo kanina about Meralco bill, no? About sa mga electric bills natin, which nagulat nga tayo nung pandemic kung anong nangyari dun sa bill shock na yun. Na-experience nyo rin ba yun, sir? Nabigla rin ba kayo na bakit ganito yung electric bill ko? Yeah, yeah. Especially sa bahay, sa Marikina, medyo tatlo yung ano doon tatlo yung aircon para hindi mabubuhay yung mga tao doon na ano, so Ano? medyo average sa 8,000 yung binabayaran. Tapos ito meron ako isang parang office dito sa Taguig. Ang gamit ko lang dito yung mga mumurahing electric pan. Nagko-consume lang to ng mga around 600 pesos a month. So yun Mhm. siguro isa rin yun sa pwede nating ano na kung kaya nating mag mag-convert na lang sa electric fan rather than air conditioning. Dahil alam natin na ang aircon, it consumes a lot of energy, it consumes a lot of fuel na nakaka-degrade lang sa ating environment. So why not ganun? Sa atin mismo, sa household natin, doon mag-umpisa yung pagtitipid. Tapos, di ba, yung mga losses siguro ng mga kumpanya na yan, binabawi kanino sa taong bayan pa rin. Tayo Tapos pa rin. tayo pa rin Nakapangkom ano. siya sa atin. So, No? right. Kung So, nabanggit niyo, sir, no, na marami kayong projects din with Mindoro, you've been consulting as well in Mindoro. And even Mindoro has a problem right now in electricity. No, very unreliable ang power doon. Well, correct, actually, correct. not only Mindoro, but even Batangas area, no, na patay silang ilaw. And they're also having brownouts of more than 6 to 12 hours. Imagine Wow. that, affecting yung ating mga nanay na nasa bahay, yung ating mga kababayan na merong inaalagahang pasyente sa bahay, walang electric pan, napakainit dahil brownout. No? And specifically in Mindoro, sir, can you give scenarios, cases rin na paano nakakaapekto ang brownout sa ating mga residente sa Mindoro? Kasi ang Mindoro, di ba, isang island Mhm. province. Nandun yung Oriental at saka Occidental Mindoro. Tapos yung kanilang electricity powered by ano yan, meron silang sariling ano dun eh. Meco sa So Oriental eh. tapos kung open times na nababagyo ang isang island, yun yung kanilang challenge, yun ang Mhm. hurdles nila. So siguro maraming mga poste na natutumba. So yun yung reason bakit nagkakaroon ng mga brownouts natin. So dapat doon talaga merong yung minimal na electricity sa bahay. Like yung paggamit ng solar electricity, dapat meron sila noon. Ang alam ko sa Divisoria bumabaha ng mga ganyan. So why not mag-shift tayo doon sa solar energy? Tapos at one point in 2015 na nagkaroon ng APEC convention sa Pilipinas, pinromote pa ni President Obama din yung tinatawag na light salt lamp. Yung lamp na ang nagpapailaw lang is tawag nila, tubig from the dagat or the asin. The asin Mhm. itself can light. Tapos even si actor Ilyak Diaz, meron siyang liter of light din ano. So I think yung mga alternative very basic lang pag-ilaw. So dapat meron tayong ganon para at least pag nag-brown out, meron tayong pamalit at the same time napapababa itong cost na to. Last week nasa Cavite rin ako sa Silang Cavite. Isang area din yan na laging nababagyo. So nakita ko doon sa bahay ng sister ko na meron silang tawag nito, solar energy, solar lamp. Solar panels, Oo, oo. nangongolekta lang yun. Tapos pagdating ng gabi, ino-on lang nila. So meron na silang basic dun sa garden, dun sa entrance, dun sa bahay. So, siguro, yun, dapat mag-isip na tayo na for a minimal capitalization, kaya natin gumawa ng mga ganong solar energy powered na lighting. Oo. So kung meron ka sa bahay doon, makikita mo nabababa talaga yung cost ng Meralco Cost. bill mo because meron kang mga alternatibong ginagawa. Tapos siguro sa mga bahay na may bubong lang, pwedeng palitan nila yon instead na yero, gumamit sila ng mga transparent di ba? Transparent na mga Yes. roofing Yung kanilang mga materials. bubong para No, merong ambient light, no? no. Siguro nga Oo. paring Nick, nakikita ko nga na yung mga project na to ni Ilyak Diaz, nila engineer si Merino ba 'yon? Miheno, Miheno na pinromote pa nga ni
ni President Obama. So dapat maano 'to ma-mass produce tapos dapat bawat Pilipino magkaroon ng ganitong alternative type of power or sources of lighting. Ang problema, mukhang after nun napabayaan na yata eh. So, yun, dapat kumatok tayo sa bawat bahay na eto, may mga alternatibo tayong pwedeng gamitin. Yeah, the solar powered lamps, energy, merong powered by salt, meron yung kay Ilyak Diaz na literal light. So, kung ano yung mga pwede nating gamitin, dapat little by little or slowly mag-convert na tayo sa mga ganon. Dahil we will expect na yung with the climate change ngayon, mas lalakas pa yung pag-ulan. Di ba nga dito sa Metro Manila, walang pasok ngayon sa most of Metro Manila. Sa Manila, nag-declare na sila, pero right now walang ulan eh. Signal number 1 pa lang ngayon, nagde-declare na ng walang no classes. Unlike before, di ba? Talaga pagdating ng signal number 3, dun pa lang walang pasok. Oo. So, yun, expect the unexpected na talaga. So kung titignan natin, sir, the problem that we have right now in the energy sector, unreliable ang power, sobrang mataas ang power rates, no? And then yun, minsan sabi nyo nga kanina hindi transparent, so kailangan natin maging transparent. Sir, ano kaya yung top 3 solutions ninyo to address itong mga major issues in our energy sector? Yeah. Meron tayong lately may mga technology na sumusulpot. Siguro gusto kong i-share yung about sa co-processing technology. Yung co-processing technology, gumagamit siya ng mga plastic waste na ginagamit tong fuel doon sa mga cement factory. At present, cement factory factory pa lang yung gumagamit ng co-processing technology na yan, na kung saan 20% ng coal requirement nila can be substituted by plastic waste. So at 1,400 degrees centigrade na nalulusaw o nagme-melt yung plastic na yan, nagiging fuel siya. At the same time, nagiging raw material din sa production ng cement. Nakita nila pag gumagamit sila ng raw material na plastic, mas okay yung binding quality ng cement nila. At the same time, kung 20% ng coal ang sa substitute nila, mababa yung tinatawag na pollution emission ng mga coal. Kasi sa coal, pag yan ang ginagamit mo, heavily dependent ka sa coal. Meron kang dioxins, merong furans, these are detrimental sa health ng mga tao. Pero kung gagamit ka nga ng mga plastic waste na yon, malaking kabawasan yan in terms of pollution at saka in terms of energy usage. Tapos meron tayong tinatawag na waste to energy. So dapat mas maparami pa yung mga equipment o technology na gumagamit ng waste to energy na siguro sa bahay rather than kukonek ka sa Meralco, baka dun sa waste energy na lang kung kaya nilang pasimplehin yung technology nila at pababain yung cost na yon, why not? Siguro third, yung mga ating legislative policies. So dapat meron tayong ganyan. Doon sa grupo natin sa Green Party of the Philippines, meron na tayong mga sinusulong na mga initial policies, initial steps para ma-address natin yung mga problems natin as regards to energy. Tapos meron tayong mga local candidates at saka national candidates na tumatakbo na meron talagang puso para sa kalikasan. So I think isa yun sa mga solusyon na dapat yung responsible, yung merong heart talaga sa environment, you should come forward and speak your mind at gumawa tayo ng mga palisiya na tutulong sa Pilipinas para mas mapabuti natin yung ating tinatawag na EPIRA law, mas mapabuti natin yung paggamit ng ating mga batas as far as environment, as far as energy is concerned. Oo, sir. So, the cocoa processing, no? Number 1. Co-processing technology. Co-processing technology, and then waste to Waste to energy. energy. No? Sana mas maraming companies, industries, and even household gumamit rin ng waste to energy Right. alternative. And lastly, sir, ang ganda nung nabanggit nyo na huli, no? Mga ating mga leaders o politiko na meron talagang puso sa kalikasan at syempre sa energy na rin, kasi laging
magkatandem ang energy sa kalikasan din naman, no? At yun nga, sana ay maayos-ayos na rin natin itong ipira natin. Correct. So, kung titignan natin, sir, no, na napakalaking bagay talaga dito sa pagpapabuti ng kapakanan ng Pilipinas ang ating mga policy makers o yung tagagawa ng batas. Kaya very important yung role natin bilang mga Pilipino sa pagpili ng ating mga leaders, di ba, sir? Yes. I think number one yun na meron tayong mga leader na inuuna yung kapakanan ng ating bansa rather than yung kapakanan ng kanilang kalupi. Di ba yun yung actually yun ang sinisigaw ko na parang yung ating mga oligarch, yung ating mga tawag nito, yung mga pamilya na tumatakbo, parang ano ba, ang tagal nyo nang nandiyan, mas tumambok na yung bulsa nyo rather than na-solve yung mga problema natin. So, Oo. ako isa akong advocate para hindi na i-elect yung mga tinatawag nating anong tawag yan, sa mga pamilya, Political uh, dynasty. yung mga dynasty na yan dahil for a longest period of time, nakita naman natin na hindi sila yung solusyon sa mga problema natin. In fact, they even add dun sa mga problema. At the same time, yung mga oligarch, ang pinaprotektahan lang naman nila dyan, yung kanilang mga businesses Ng mga yung profit, negosyo. kaya tapos nakakalungkot. Hindi yung mga celebrity, isa din yun sa mga problema. So dapat mag-elect tayo ng mga may puso para sa kalikasan, yung merong commitment and conviction para talaga mapatino yung bansa natin. Kasi napag-iiwanan na tayo eh. We have only one country, pero as far as yung nga, sa energy, sa electricity, I think isa tayo sa mga matataas in terms of We the are the cost. second most Second, expensive in right. Southeast Asia. Sir, may Yes. nabanggit kayo sa akin kanina na uh, when we were discussing IPIRA law, no, nabanggit nyo that in order for IPIRA law amendment to be successful, kailangan gumawa tayo ng mga amendment na may puso para sa mga mamamayan. Nabanggit nyo, sir, na dapat ang focus ng mga gumagawa ng amendment should be for the Filipino people and not for para sa kanilang sariling self-interest. So can you expound further? No, this was our discussion outside of this podcast. Pero gusto ko lang i-concern kasi napakaganda yung message yun na yun at marinig rin ng ating mga viewers. Sometime before, naging empleyado din ako ng Meralco under the Meralco Industrial Engineering Services Corporation. Siyempre, pagka isa kang malaking kumpanya, you are really protecting yung interests mo. So, posible na may mga inuupo sila doon sa doon sa mga directors nila, board of directors, na talagang intended to protect their interest. So, dapat, along with that, meron ding nakaupo doon na coming from civil society na talagang ito yung boses na nagsasabi sa kanila na, okay, ito yung Mga point of view ng mga consumers. businessman, ng mga interest. Ito naman ang point of view ng mga users, ng mga end users. So, I don't think kung lahat po ng mga board of directors ng mga malalaking company, especially mga multinational, meron nakaupo doon na civil society. Kasi nung naging Deputy Executive Director ako ng Pasig River Rehabilitation Commission, it's a commission composing of different government agency at meron nakaupo doon coming from the civil society. Civil So, society, sir, sorry to cut you, sir. Civil society, parang we're discussing, no, sa mga hindi nakakalam, is also like an NGOs, no? Parang these are yeah, the parang ganun. group Coming or from the common people, associations. representing the common people, na ang interest talaga nila concerning doon na maprotektahan din at mapalago yung kabuhayan ng bawat Pilipino. Parang sa ano natin, sa kongreso natin, di ba? May meron tayong mga ini-elect na mga representatives coming from different provinces, pero meron tayong tinatawag na ano din, yung mga uh, tawag nito, yung mga cost-oriented group. Ito yung mga party list system. Ang Mhm. problema, yung mga party list system na yan, inaabuso. Yung mga nakaupo doon, yung mga tumatakbo, are merely mga oligarch din o mga businessman na nagde-disguise na kunyari part sila ng
ng mga transportation organization. Pero in fact, iba yung kinakatawan nila, yung business pa rin nila. So dapat i-ensure natin na yung ine-elect natin na mga party list system na yan are really coming from yung mga yung mga party talaga na outcast from the society or yung mga less privileged, yung mga marginalized, hindi siya yung nagagamit lang for the protection pa rin ng kanilang mga businesses. I know for a fact na mayroong mga kakandidato tapos yung nakaupo doon, bawa grupo raw sila ng mga transportation. Ang nakaupo, hindi naman driver. Ang nakaupo doon, businessman din. So dapat maging mapanuri tayo as far as selecting our leaders, our politicians. Dahil sila yung nagka-craft talaga ng ano natin ng mga batas natin Are Mga batas this na. law really intended for the benefit ng sambayan ng Pilipino or the benefit of the privileged few lang. So, Oo. Oo. Tama, sir. Kasi right now, ang dami-daming mga party list na nag-submit. No? We're having a lot of party list na pagpipilian ngayon. At dapat nga maging mapanuri tayo. Now, speaking sir of policies and legislative changes, meron ba kayong specific legislative change or policy concerning energy muna before tayo pumunta ng kalikasan, concerning energy na gusto nyong i-push forward para ma-improve yung ating energy sector? ako for one, na-experience ko na umupo dun sa dalawang parang scoping session sa Congress. Yung ating Clean Air Act, ina-amend doon yung Section 20 para mas pumasa ngayon yung tinatawag nating waste to energy na Mhm. technology. Ang ano kasi dun sa Section 20, medyo rigid or stringent yung requirement dun sa mga parameters na minomonitor. So pagka yun pa din ang nasa batas natin, hindi makakapasok yung waste to energy technologies na to. So pinapa-amend yun para ma, ma, ma-revise yung mga standards. Kasi siguro kung stringent masyado yung mga standards na yon, kung meron kang technology na hindi nga papasa yun. So Oo. yun, for one, dapat, alam ko nasa third reading na sila So dapat Oo. mapasa na yon at ma-amend na yung Clean Air Act na yon para pumasok yung mas maraming waste to energy technology and equipment dito sa Pilipinas. At the same time, ang alam ko may mga ginagawa tayong ang Green Party of the Philippines, may ginagawa tayong mga position paper as far as supporting kung ano man yung mga legislations na naipasa na. At the same time, siguro dapat nakaupo tayo dun sa yung mga Mhm. pagdinig na yan, yung sa mga scoping mechanism, dun sa mga consultations na yan. Kasi dun sa isang grupo naman, yung sa Pasig River, yung Noto Parex, Pasig River Expressway, nakaupo din ako na ilang beses doon. So at least naririnig yung mga boses doon. Hindi lang yung boses ng mga interested na mga businessman. Kung talagang yung mga talagang tatamaan ng mga ordinaryong Pilipino, dapat may boses talaga na naririnig mula sa atin. So I think lahat tayo dapat medyo makialam, lahat tayo magsalita. So ang social media is a veritable tool para magamit natin yan para makapagsalita tayo. I for one, maingay ako sa social media. Kaya medyo natatawagan ako ng Malacanang. So pag maingay nawawarningan ako doon. Follower mo ako, engineer, sa Oo, social media. oo, nako. Pero tingin ko kung nasasaktan ka o natatapakan ka, dapat umaray ka. So, dapat sumigaw ka ng aray para malaman nila na hindi tama, hindi dapat to. So, pwedeng pag-usapan yan and then we meet halfway kung ano ba yung mas makakabuti sa mas maraming Pilipino rather than yung tinatawag na iilang nakikinabang sa Pilipinas. Oo, sir. Abangan natin yan and I hope pumasa nga yan na maipasok yung waste to energy sa Hmm, Section 20 ng Clean Air Act. No? right. And hopefully that Congress see that it's also important. At sana may pasa natin yan. But anyway, sir, monitor po natin yan at sabay-sabay tayo sa Green Party of the Philippines and in PARE to collaborate on monitoring on that. And Correct. hopefully nga, no? Oh. And Ang agree ako question dun ko sa lang, no? Sin, consumer participation, no? Yung Oo. consumer participation na dapat lahat magbigay ng boses, dapat umaray ka. Kasi reklamo ka ng reklamo, wala ka namang ginagawa Tama, na parte ng solusyon. Di ba? Kuda ka ng tama. kuda, wala ka namang ginagawa.
Diba? Ah, Yun yung minsan yung problema sa ating mga Pilipino na napakarami mong kuda pero wala namang gawa. So pagka ikaw reklamo ka ng reklamo, mataas ang presyo ng kuryente mo, ganito ganyan, pero hindi mo naman tinitignan kung nasaan ba ang dahilan ng pagtaas ng kuryente mo, di ba? So in all fairness din naman, hindi rin natin masisisil palagi ang ating mga electric cooperatives, so hindi pwedeng kasalanan palagi ni Meralco. Kasi at times baka hindi mo alam, meron palang nagja-jumper sa bahay mo, meron nang nagnanakaw or merong short dun sa electric system mo. You don't know. But in order for us to solve the solution, kailangan we acknowledge natin yung problema at yung inisyatiba natin, yung nabanggit nyo kanina na dapat lahat tayo ay magbigay ng boses, dapat lahat tayo umaray. No? At dapat lahat tayo is magkaroon ng own initiative to provide solutions dito sa right, problema natin. right. Agree on that kasi tama, hindi lang dapat tayo kuda ng kuda. Meron dapat tayong mga alternative solutions na pinopropose. Kasi tayo yung naapektuhan eh. So with this problem, meron tayong naisip na solution eh. So bakit yun ang along with the making kuda, ikuda din natin yan ng mga solution. Kasi ang ganoon ako eh, pagka meron akong binabatikos, meron akong pinopropose na alternative solutions Yes, na yes. pwedeng pag-usapan. So, Oo. Kasi ang pinakamaganda talaga dyan is, yeah, totoo, we give our comments, meron tayong kuda, meron din tayong proposed solutions kasi ang gusto naman natin is we all sit down and collaborate. Hindi natin ginagawa to para kalabanin sila, pero ginagawa natin to na sinasabi natin na meron kaming idea kung paano masolusyonan yung ating problema. And of course for us we want that we sit down, we collaborate with each other kasi lahat naman tayo apektado dito. So lahat tayo magtulungan din sa solusyon nito. Sir, one isa sa mga questions ko na laging tinatanong, ano yung nakikita nyo bang hadlang dito sa ating ngayon? Because pinaglalaban natin sa Green Party of the Philippines yung renewable energy, greener energy sector. Ano ba yung challenge natin? Bakit meron na tayong RE law, pero bakit parang napakabagal or meron bang hadlang sa pagpapalawak ng renewable energy dito sa Pilipinas? I think isa sa very, ano siguro, very veritable na may ipasa natin yung EPIRA law talaga at magkaroon talaga ng tawag nito, implement yung ating EPIRA law. Yung magkaroon tayo ng mga energy champions sa Kongreso at saka sa Senate. Yung ngayon gusto itanong kanina eh, sino-sino ba ang mga ka-aliado natin o ka-champion natin sa Kongreso na talaga isinusulong as far as yung tawag nito, cheaper energy. Sino-sino ba yung mga kaalyado din natin sa Senado na talagang mayroong puso para mas mapababaya? Kasi kung wala tayong mga champions na legislators natin, so parang hungkag lang yung mga law na yan eh. So I think isa yon sa mga stumbling block kung bakit natin na-attain yung full benefits coming from sa mga law na ipinapasa nila. Dahil wala talagang mga champions na talagang from true and true na babantayan nila na kung meron bang nagba-violate, napaparusahan ba sila? Kasi alam ko, meron yung mga tenets na pagka hindi ka nag-comply, merong multa yon. Yes, yes. So meron Oo. bang nangyari na gano'n na naparusahan? So dapat mag-identify tayo na talagang they rally na ako para sa kalikasan, ako para sa energy. Ito yung mga dapat nating At the same time, dapat na ibababa yung mga laws na yan doon sa mga common tao. Dapat merong awareness, merong Awareness. information and education yung bawat tao na meron parang ganitong law na pwede kong gamitin yan in case na nga umaaray ako sa taas ng singil ng Meralco or meron akong isang project na gustong gawin na makakatulong to na meron parang incentive na ibibigay yon. So I think yun yung mga pwede nating gawin. Kung wala nun, talagang hungkag or mere papers lang yung mga nagiging law natin na yan. Ayun. Ah, as much as we would like to continue, no, ang dami pa sana natin pwedeng pag-usapan pero limited yung ating oras. Sir, last na lang po. Kung sakali, because we are committed to affordable and reliable energy for all Filipinos, paano ba yung ating mga different CSOs and NGOs katulad ng PARE, paano ba kami pwedeng magsuporta
at makipag-collaborate sa inyo, Engineer Rich, and to all of the groups that you're helping? Yeah. Una-una, thank you for this opportunity na nagkaroon tayo ng talakayan na ganito. I think ito yung mga kailangan na ibaba talaga sa mga komunidad eh. Yung magkaroon ng information, education, and awareness campaign, especially nga sa energy natin. I think yung pare, tawagin na kitang pare Nick Satur, Yes. is a good forum, is a good avenue para mas mapalawig pa natin ano yung gusto nating mangyari as far as yung objective ng EPIRA Law, di ba? Ulitin ko lang, gusto dun sa EPIRA Law, RA 9136, ma-ensure yung quality, reliable, and affordable electricity, magkaroon ng transparent and reasonable electricity prices, ma-accelerate yung electrification sa buong mundo. So I think yung mga ganitong talakayan, yung mga ganitong conversation, nakakatulong yan para mas magising yung kaisipan at diwa ng mga tao, especially doon sa mga less privileged, doon sa mga marginalized communities. Yung tinutulungan ko ngayon na Baseco community, merong 14 na mga solo parents ako tinutulungan doon. Nabigyan ko sila ng livelihood assistance para bumili ng mga plastic waste na ibinibenta naman nila yon kay Miss Nanet Medved na in turn binibenta naman niya sa mga cement factory para gawing fuel nga. So siguro pwedeng yung technology na nakuha natin doon kay Iriac Diaz, yung technology na binibigay nung salt lamp na yon, kung may bababa natin sa kanila yon through a certain project, tapos kumbaga i-pilot sa kanila, and then sa buong Baseco na 100,000 po yung residente sa Baseco, yung maliit na island na yon na nasa port area, 100,000 po yung community na yon. So kung doon pa lang may papilot natin, maging successful tayo, pwede nating i-replicate to sa other communities around the Philippines. So siguro yung PARE, yung Green Party at itong mga ganitong talakayan will help para po magkaroon ng mga bagong ideas, magkaroon ng mga bagong technology na pwedeng ibaba doon sa mga less privileged and marginalized communities sa ating bansa. Ayun. And sir, engineer, kung sakali, no, ating mga viewers who would like to dive or dwell further dito sa waste to energy na ating mga alternative solutions, or there will be other NGOs out there who would like to coordinate or collaborate with Engineer Rich Peñaflor, saan po kayo pwedeng kontakin? May Facebook page po ba kayo, sir? May Apo. email kayo? Ano po ako, pakalat-kalat. Isa po akong kalad Karen. Nasa Facebook po ako. Ang ano ko doon, Rich Peñaflor. Ito po, REACH Peñaflor lang. Meron din po akong Instagram, meron din akong YouTube, meron din active yon. Tapos meron din ako sa mga different social media. Tapos sa Green Party of the Philippines, ako po yung spokesperson ng Green Party of the Philippines. Tapos sa yung Green, siguro more than thousands na rin yung mga members doon sa Green Party din. So, i-search nyo lang po yung Green Party of the Philippines, kalikasan muna. I-search nyo rin po yung Green Global Responsibility for Environmental and Ecological Nurturing. Marami na rin pong member doon. And yun po, sa Facebook, Rich Peñaflor, medyo maingay po ako doon dahil nagpo-post ako about environment, about politics, and about about buhay-buhay. So, yun, makita-kita po tayo doon sa mga social media. Sure enough. Ayun. So, there you go. Sa ating mga viewers, check out yung Facebook pages ni Engineer Rich Peñaflor. He has his own Rich Peñaflor Facebook account, and check out the Green Party of the Philippines Facebook page. You could reach Engineer Rich over there. You also have Green. Ano yung Green, sir? It's Global Responsibility for Environmental and Ecological Nurturing, headed by Colonel Rodrigo Bonifacio. Yes, yun. And shout out din kay Colonel. Colonel, Yeah. nice to meet you. Colonel, na-meet natin nung last time. And shout out din kay David De Angelo. Alam ko, sobrang busy yung mama na ito dahil ito yung gusto nating iupo sa Senado, although we're not campaigning yet. Pero ito yung merong talagang boses ng kalikasan, merong talagang puso
para sa kalikasan. At Agree. So, ang ating key takeaways para sa podcast natin ngayon here at Power Talks by Pare, it's waste to energy and renewable energy are vital to our future, providing both environmental and economic benefits. So malaking tulong pa rin yan. Yung IPIRA impacts are still a clear topic of debate. Its reforms could be the key to a more progressive energy sector. And collaboration among advocacy groups, policymakers, at lahat sana tayo mapakinggan ang ating boses at lahat tayo ay dapat umaray. No? Itong tinatawag natin na consumer participation. Ayun, maraming salamat, Engineer Rich, for sharing once again. And to our listeners who are tuning in, if you enjoyed today's episode, please follow, like, and share our Facebook page, Partners for Affordable and Reliable Energy. And for more insights and blogs, articles, please check out our website, corrienteinsightsph.wordpress.com. Subscribe to our channel, Power Talks by Pare, to catch our upcoming episodes. Let's work together to create a more sustainable, affordable, and reliable energy sector for everybody. And maraming salamat. See you soon. See you next episode. Sir Rich, maraming salamat po. Thank you very much, Engineer Rich. No? Yan. salamat po. Any last words, sir, para sa ating mga audience? Maraming salamat po sa opportunity na ibinigay ng ating pare, Nick Satur Jr. At maraming salamat din po sa pakikinig sa isang oras nating panayam at talakayan. Sana po maging boses tayo ng kalikasan. Kung merong mga certain issues na gustong pag-usapan dito po sa pare ni Nick Satur, at kung meron po mga solutions na meron kayong nagagawa dyan sa mga komunidad nyo, sa mga kabahayan nyo, i-share po natin yun. Dahil tinatawag nga yung sharing of best practices will help us ease our problems. Sabi nga, problems that are shared diminish while joys that are shared flourish. So yun, tulong-tulong po tayo sa pag-angat ng ating bagong Pilipinas. Ayun. Salamat po. Salamat, and thank you very much for tuning in. See you on our next episode. Presented by Mighty Energy Online, a residential solar rooftop supplier.